2023. No, 2023. The Lord provided na makilala si Brother Roel nandito. Tapos, by faith, nag-Bible study sa kanila. Dumating Sister Josie dahil Sister Josie, kaibigan ni Neil at saka Rina. Nasa breakthrough naman. So, nung tatlong pamilya, nag-Bible study, Sister Josie naman, without knowing, that was November of 2022. November 2022, nasa, ano pa kami, 23 na, 23. Then, Sister Josie, without knowing, sabi niya, Pastor, by January, yung two-bedroom suite ko, nagre-rent sila doon ng 10 years na yata. Gusto ko lang na gamitin yung two-bedroom suite. Pinaalis ko sila ng January 2024. Tapos sabi niya, ito naman talaga alam ko anong gagawin ko sa two-bedroom suite. Sabi niya, gusto niyo bang gamitin na doon tayo mag-church? So, kaya nag-launch tayo na February 4 last year. Doon sa bahay ni Sister Josie. Nakita niyo na ba? Yung may anak na bata, si Tristan. Yung nag-happy. Yeah. So, nag-volunteer siya na doon kami doon sa basement nila. Doon. So, doon nag-umpisa February, March hanggang June. Kasi meron nang nag-rent sa bahay. So, yun and then mula na noon, kakakilan na lahat. Ito na, fast forward na yun. So, all glory and honor because of our Lord. So, ang encouragement lang natin is patuloy lang tayong i-focus yung eyes natin. Fix, sabi nga ng Hebrews, fix our eyes on the Lord Jesus Christ, the author and finisher and perfecter of our. So, tumingin lang tayo mga kapatid. Kasi nga, pag tumingin tayo kay Jesus, for sure, merong peace, merong hope, merong faith, merong love. At iwasan lang natin na tumingin tayo sa bawat isa sa atin. At I think I know what you mean. Pag nagkita ka, magpansinan. Magpansin mo nang wala dito. Pinapatawa ko lang. So yun yung tawag dito, yung essence na. So anyway, unang-una, pasalamat ako sa Panginoon for my wife and I, my family, giving us the opportunity to serve the Lord through you. So we thank the Lord that we pray that Lord, we prayed, Lord, help us to do what you want us to do and to see what you want us to see and to experience what you want us to experience. Kasi nga, as a pastor, and maybe you can also relate. As a pastor, that challenge also, I'm passing the Lord because I don't know. Like, the Lord just provided you. Like, ang story naman ito, from Winnipeg, nasa mission, they are attending the church in Winnipeg too. They have a good church with a pastor friend. So, when they moved here, they connected me. So, ito naman kaya nandito sila. So, I don't know really whom the Lord will send to the church. So, ang prayer ko talaga, Lord, help me to do or help me to see kung ano yung ginagawa mo sa bawat isang family so that I can serve, I can follow what you are doing. Nanakuha niyo? Kasi ang hirap na mag-ministry ko.
ito siguro kailangan nila. Ang hirap yung manghuhula ako, di ba? Huhulaan ko kayo. Pero kung nakikita ko yung ginagawa ng Panginoon sa buhay niyo, nasusundan ko na ito pala yung ginagawa ng Panginoon. Oh, okay. So I can just be part of what the Lord has been doing in your life. Yeah? So I can be part ministry. I can minister with what the Lord has been doing. For example, um, I can use your example, right? So I don't know what the Lord has been doing sa inyo, but when the things that happened to Nanay Rita, to the Lapa family, so I see that the enemy, sabihin natin spiritual, the enemy intended really to harm the family, even to kill them, right? But the grace of the Lord. So I've seen that. So I'm just being part of, as a pastor. Oh, this is what you are doing in Pastor and Harvest Life. So that's where we minister. So yun ang as a pastor. So papasalamat ako sa opportunity na makakaroon. So serving the Lord is an opportunity to serve the people that entrusted that church. So that's who am I as a pastor, na nagpapasalamat ako na sa totoo lang, hindi naman sa it's been amazing, to be honest with you, na I'm so thankful kasi yung trabaho ko natin. Kasi wala akong stress sa ministry. Seriously. I mean, daming mga pastor na as a pastor, di ba? So they have so much stress. They're just going with the flow every week. Every week. Imagine sa akin, hindi naman sa whatever sa akin lang, what I have been preaching with you every week, by the grace of God, it's already been baked in 1 week. 4 times akong nagsisermon sa every week. It's been like, kumbaga niluluto na hain na. And then, in Sundays, it's just like, Serve na lang. Serve na lang. So, noon, sa totoo lang, noon nga, umiiyak pa ako noon kasi wala akong time. Sir, noon sa Winnipeg, wala akong time, umiiyak ako noon. Wala akong time na mag-prepare ng sermon. Dito, I'm just enjoying. Wala. So, ito yung sinasabi ng Panginoon. I have no complaints. This is just really an opportunity. So, I'm just so thankful na tayo ng bawat isa. So, that's my thanks sa Panginoon. And I'm thankful na the Lord connected us. So, all glory and honor. Yun ang introduction ko sa inyo. Kayo naman, baka gusto niyo magsalita. Thanksgiving, continuous, and then how you experience also yung first impression niyo sa Did I put you in the spot? Yeah. Well, kami naman, 2023, we start na 2020 last year. mag-scout dito sa Abbotsford. Then nakakita na kami ng bahay na. Sa end of the year. Nagtatanong kami kay Pastor Victor church na pwede namin ma-connect. Actually, ang una niya, parang dito sa Gladwin, church dyan, malaki yung church. Northview. Northview yata. Sa malayo. Pero around 2023 pa yun. Tapos nung decided na kami talaga na dito na mag-stay, kasama ni Pastor Victor. Sabi niya sa Abbotsford, parang malayo yata. Pero nakita ko mga around 12 minutes away lang. So, doon na. Direct parang message yata kayo. Message ko. Ha? Ayun, minessage ko pa.
Ayan. Yeah. Pilipino rin yung Pilipino. Sa PUCC. Filipino United Community Church. Second oldest church in Winnipeg sa Filipino community. Second oldest. Tapos nung dami nga. Ano naman yung gusto? Gwapo naman. Gwapo naman. Patay tayo. Yari tayo. Ayan. Kapili na rin lang kami. Namit namin kayo. Ganda naman. Basta busog. Ma-insert ko lang, sabi ni Pastor Vin, nung umuwi kami noong October, sabi niya, nakita kami. Alam mo, Pas, sabi niya sa akin, alam mo, Pas, itong mag-asa. Umuwi kami noong October, nag-long drive kami. Nakita na tayo niya. Oh, nandito na kayo. Nakita na tayo. Tapos sabi ni Pastor Victor, ma-insert ko lang, sabi, alam mo ba yung family? Sabi sa akin, Pas, pwede nyo ba kami ipag-pray dahil lilipat na, magmi-mission na kami. Ay, yung lilipat na kami ng mission. Hindi niya alam na may mission city. Paano sila magmi-mission? Anong May mission? nag-send. So anyway, Yung pala yung location pala. Ayan na. Actually, medyo, sa part ko, medyo hesitant pa kami magpunta rito. Kasi lahat ng mga brother ko natin sa Winnipeg, mag-aanin kami. Tapos yung parents ko nandun din. Then, bago ko mag-close yung company namin, doon din naman na-diagnose yung father ko na merong cancer. So parang sa akin, ako yung panganay, mag-eldest sa amin, magkakapatid. Parang hesitant ako na pumunta dito. Pero since nga meron akong bahay, hindi ko naman pwede na kasi meron ka ng obligation na. Yun naman, to help ni God, okay, yung father ko naman lumalakas naman siya. Iba yung ano ng kanya, nag-ano siya, nag-chemo. Di ba, normally pag nagkikimo, parang naggugulay ka. Siya naman, opposite naman yung ito sa akin. Lumalakas siya. Praise God. Yeah. So, yeah, because of our commonality na sa Panginoong Isus, kaya nakakasama-sama. So, welcome sa inyong mga. So, yung panganay nyo, Ayun. susunod na Yeah, dito. hopefully makasunod na rin siya matapos na yung kanya. Kasi nag-ano siya ng yung kailangan niya kumpletuhin yung hours niya sa pagpapain bago niya makuha yung commercial. Siya naman, dito naman siya mag-continuous na. So, yung busy ka. So, magdodrom ka doon. O yung uwian ka lang. Kasi meron kang Di-train Train naman Express, din. di ba? Yung di-train Train naman. Express from downtown to Mission. Yeah, isang ganun. I think twice a day meron umaga hapon. 5 tsaka 7 Yeah. tapos 5 o'clock. Kaya maganda yung lugar niyo eh. Kasi pwede kayo mag-work sa maganda sa that service. Ayun, ikaw naman. Hindi kasi, sa akin, parang sa akin struggle yung, hindi, parang, hindi ako sa Panginoon kasi nagdesisyon ako ng hindi kinuha yung parang approval ni Lord. Sabi ko, titingin ako ng bahay. Actually, rental lang yung iniisip namin. Kasi mag-aaral sana ako ng nursing. Hindi, mahilig ako mag-aaral. Sumatod mahilig ako mag-aaral. Dami siyang inaaral. Marami na ako inaaral. Nice. Ngayon nag-aaral Never ulit. stop learning. So kinuha ko lahat ng yung requirements Dito. para sa nursing. Halos kompleto ko na lahat. Biglang all of a sudden sabi ko, parang ewan ko, parang kinausap ko ng Panginoon na hindi para sa yung nursing. Doon na nakuha ko na yung yung lahat, nakuha ko na siya lahat. Parang ganyan. Para sa ibang luluhan. Tapos sabi ko, pinanalangin ko na Lord, sabi ko, last na to. Last na yung nursing. Hindi pala last accounting pala. Bumalik ako accounting. So, nagkano lang ako accounting. Accounting, taxation, and payroll. So,
hindi ko siya pinag-pray yung bahay, parang ganyan. Sabi ko dun sa kapatid ko yung nandito sa Abbotsford, sabi ko, kasi dun ako titira sa kanya eh. Pag- Hindi niya talaga kapatid. Hindi ko totally kapatid Pero na yung Korean nilang biological, magkapatid. pero parang kapatid. Ako Kaya talaga. So, sister parang- ang tawag. Oo. So, kaibigan mo. Parang. So, parang tuwing lahat kami kung saan lalakad, kapatid ko, yun yung pakilala, lagi yung kapatid. So, kapatid. Di dapat doon ako titira sa kanila. Sabi ko, dadating yung family ko. Parang yung dalawang bata, yung hesitant na parang, syempre, mag-i-stay kami sa bahay. So, hindi, sabi, titingin na lang. Parang ganun. So, nag-ambag ako sa bahay nila. Nag-ambag ako yung down payment namin sa bahay nila. Kumbaga, hati talaga ma-share. Though wala yung pangalan ko doon sa yung title, Sa title. sa contract, hati lahat. Hati sa bills, hati sa mortgage. Tapos, sabi ko, hindi, parang titingin ako kahit mauupahan lang. Sila yung nag-offer na ibabalik nila sa akin. So, parang ganyan. So, That's good. inabil ko agad, parang bang, sige. Tapos, April, parang ilang days na lang, pabalik ako ng Winnipeg. Tingin lang tayo yung uupahan lang, or yung sabi nila na, yung i-build pa lang yung bahay, mas maganda. Tumingin ng ganon. Sabi nila. So, tumingin kami. Hindi ko pinag-pray. Actually, hindi ko na hiningi kay Lord. Tumingin kami ngayon, tapos kinubukas ulit, tumingin kami. Doon ko nakilala yung realtor na nakuha na. Sabi niya, pagkasabi niya na, hanggang bukas na lang yung promo namin dito sa townhouse na to. Kasi ang original price niya is 735, 720, talaga. May promo kami na 699 lang. Pero hanggang bukas na lang siya. Inabil ko yun na nag-down ako right away kinabukasan bago ako umalis pabalik ng Winnipeg. Pero not knowing na yung pera na yun, hindi ko na ma-refund. So, parang 35 yung dinown, 35 yung dinown, tapos after 90 days, kailangan ko ulit magbigay. So, hindi ko na ma-refund yun. Parang wala akong refund. So, sabi ko, Lord, tama ba yung ginawa ko? Hindi ko hinintay yung sagot ninyo para sa amin na, anak, tigil ko mo yan. Parang ganun. Walang ganun. So parang doon natakot ako na sabi ko, Lord, paano yun kung hindi pala para sa amin yung bahay? Sabi ko. Wala akong trabaho, mawawala siya ng trabaho. Yung approval namin sa bahay is masyadong, hindi kami ma-approvahan. So wala kami parehas trabaho. Ang bahay is nasa 700. Pero, sabi ko, Lord, hindi ko alam, sabi ko, sorry, sabi ko, hindi ko hiningi yung approval ninyo, sabi ko, nag-decide ako on my own. Sabi ko, hingi ako ng tulong kay pastor kasi, ang pagkakaalam ko kasi talaga, the more na marami nagpipray sa'yo, is the more na parang, mo ko ng Panginoon, parang, so, humingi ako ng tulong. Sabi ko, Lord, pray niyo naman kami. Kasi, mali ako doon. Marami akong desisyon sa buhay ko na mali. At gusto ko, ituloy yun. Kaya sabi ko, sobrang blessing ko talaga kasi, naibigay sa amin yung bahay. Wala kaming trabaho. Na-approve kami ng 700. Imagine sa Winnipeg yun, kahit nasabihin mo, wala kang trabaho, 300, di ka na ma-approve. Yeah. But more pa kayo dito, 700 yung bahay, na-approve kami. So, kaya sabi ko, grabe talaga yung, tapos wala pa kami trabaho, pero yung provision niya sa amin, parang nandun pa rin. Kasi sobrang blessing. Ayun lang. Kaya yun ang pinagpakasalamat. Encouragement. That's a very good encouragement. Gratefulness ang team natin. Yun yung mercy ng Panginoon, grace ng Panginoon. Sabi niya, walang trabaho, but the Lord made a provision.
It's inspiring. Alam mong gumagalaw ang Panginoon sa buhay. Yun yung tinatawag na love. Amen. Ayun, yun lang. Kaya ako lagi naiiyak kasi parang talagang sobrang, walang exact word na yung parang sobrang pasasalamat ba? Kung paano mo yung bigay yung pasasalamat sa Panginoon. Kaya, Praise God. Ikaw, Bunso, meron ka pang may dagdag? First time na Bunso eh. Wala naman siya. Si Next time. Lilibet, alam ko nagpo-coffee pa. So, kwento mo naman paano ka dinala ng Panginoon Dito. dito. Kwento ko ba? Oo, sige. Ano kasi kami ni tayo ano kami ni Arnel, high school boyfriend. No? So, syempre, dumating yung naghiwalay kami, hinanap niya ako, hindi niya ako nakita. So, meron akong mga anak. Meron siyang anak. So, story short, parang kami ulit. 2014, kami ulit. Kasi I'm separated 2003. So, 2014 naging kami. So, nag-break up ulit. So, 2020 hinanap niya ako ulit. So, yun. Bumigay naman ako. No, in short. Dahil mahal ko rin naman yun. So, bumigay ako. So, tuloy-tuloy naman. So, 2020, 21, 22. Tapos, last, ano ba? This year pala, no? Ay, hindi. Last year. Ano pala, 2025 na ngayon. So, last year, January, nasikaso na yung pagpunta rito. Ang bilis lang. Ang bilis lang talaga. Hindi ko nga expected eh. Nung lumabas yung visa, parang inayos namin ng January, February, parang may lumabas ng visa. Tapos April, lipad na ako dito. Ang bilis, no? So, pagdating dito, syempre, kabaka-baka, di ba? Pagdating ko sa immigration, wala akong question asked. Tuloy-tuloy. Alam mo yung nasa aeroplano ka parang nagpa-practice ka na ng mga sasabihin mo. Lord, bababa na, no? Bago mag-landing. Hindi mo naman ako ng wisdom. Di ko pa ako actually. Sa cellphone ko, pinicturean ko yung, baka kung ano yung tanong yung pwede kong sabihin na hindi ako magkakamali. Kasi nga sabi niya, ayoko naman nasayang lahat ng effort natin. Kasi A to A ka lang, di ba? Airport to airport. So, yun. Thank God naman, ang bilis. Nakarating ako dito, sabi ko nga, actually, nasa tourist pa rin ako. So, wala akong work. Naantay namin after a year, magpa-process kami ng Comondo. So, sabi ko nga, may purpose si Lord, no? Ba't ako nandito? Kasi, meron ako iniwan 3 boys. Yung mother ko, nasa Pinas din. Ano rin yun? Cancer patient din. Stage 4, breast cancer. Sabi ko, Lord, wala akong work. Wala akong health ngayon na binibigay sa kanila. Pero thank you ako kasi mahal din ni Arnel yung pamilya ko. Ayun lang, nakasurvive kami. Marami akong benta. Ano mo yung marunong si Lord eh. Sa real estate kasi ako. So, nung nasunod yung bahay namin ng 2018, 2019, na-detect si mami ng cancer. So, yung gastos ko sunod-sunod. Marunong si Lord eh, kasi bago mag-pandemic, pinirepair niya ako. So, ang dami kong benta. So, yung pera, kahit na-pandemic, wala akong work. Pasok ng pasok. So, si mami, napatayo namin yung bahay. Kaya po, tapos yung gamot niya, yung chemo, di ba? Yung radiation. Sabi ko, thank you Lord, pinirepair mo ko. May pera akong dumarating kahit na wala akong work. So, na-survive namin yung ano ni mami. Kahit paano, nakatulong, di ba? So yun. Yun lang naman, sinare ko lang, inaiyak tuloy ako. Naalala ko kasi yung mami ko. Every day nag-uusap kami. Simula nang dumating ako dito. Yun. And nagpapasalamat ako kasi nag-church kami sa Vancouver. So nakilala namin si Phoebe. Every Sunday pupunta kami doon, nag-travel kami ng isang oras. Isang oras. So nakilala namin si Phoebe na magbubukas dito. Sabi ko, sige, try natin. Kasi nga, since
di ba, common law, di ba? Hindi kami married. Tingnan natin kung kung paano tayo i-welcome. So, yung unang punta na, naramdaman naman namin na walang ano dito eh. Hindi ka titignan kung ano kayo. So, ang sarap ng feeling. Yeah. Na parang pare-parehas lang. Salamat kay Pastor Andy. Pinagpe-pray niya kami. So, masaya kami kasi parang may second family kami. Though hindi tayo magkakadugo, di ba? Pero alam mo yung panatag yung kalooban mo sa mga taong nakakasama mo. Kahit hindi palagi. So, thank you guys. Thank you, Pastor. Salamat sa lahat. Salamat, Pastor. Oh, salamat sa Panginoon. Inaiyak na ako. Next. Marami akong ipapasalamat sa Panginoon talaga. Kasi yung naano ako sa comment ni adventurous couple. Oo nga pala. Kasi pwede naman kami, yun lang. Gusto lang namin there's something na, Lord, bring us where we can be a blessing to others. So, nagkataon na search kaming search, maraming email, nakita namin ang mission. Pag punta ko doon, unang punta, gusto ko lang yung kasi siya, kahit maliit yung bahay namin dati, ang dami niyang mga gamit pang gardening. Anong gagawin niya sa gardening? Wala naman kaming yard. Iniipon ko lang. Iniipon niya yung mga tools. Walang araw. Wala kaming yard. Tapos nagtingin namin sa mission, ito pala yung pag-prepare yan sa mga tools niya. Prepare pala. Prepare niya. Tapos nung namin din yung tumawag ko sa realtor namin na puntahan kasi di bawat puntahan na kami lang kahit kami nakadiscover. Pagpunta niya doon, bigay na tayo yung offer. Pagbigay namin ng offer, bigla ako na nag-inip that night, siguro it's wala lang, gusto ko lang pansin. Sabi na, mo pansinin yung panaginip. Sabi ng mama ko, nasobrahan ka lang ng kain. Sabi ko, hindi ma, there's something alarming sa panaginip ko. Kasi hanggang nasa puno, hanggang biglang siya hindi naman siya nahulog. Gusto lang niya mag-dive or something. Hindi siya nahulog. Slide. So, tumawag ako agad sa realtor namin. Pero, gusto kong back out kami. Ay, hindi, bet. Huwag kang mag-back out. Sayang kasi tinanggap na yung offer. Kasi nag-bid kami from 900. Ginawa namin parang 845 to 730. Ang laki ng namin, tawad kasi makondisyon sa bahay luma. Ang laki ng tawad, ganun ang offer namin kasi luma talaga yung bahay. Natanggap pala. Tanggap na. Oo, natanggap na. So, nag-yes kami. Sige nga, sabi yung panaginip ko nandoon. So, Lord, it's you. Para bang, yung prayer talaga, no? Yun ang prayer. Kasi yung fear na yun, yung na yun, ipag-pray mo lang at all things work together for good. Ngayon na ang patanayan ko kasi I'm so blessed na dapat talaga itong Bago yan. Bukas yan. Bago yan. Kasi, di ba, dalawa lang kami ni Gang dito. Tapos, ay pa na family, meron kaming church sa Pakitlam, kasi taga-Pakitlam dati, tapos ito, isang nandoon. Kahit saan tayo, no, God will prepare, if you prepare niyo yung table natin, yan na yung mga taong makakasama natin. Tapos when I found this church, first parang ito na. Pero dito na parang di ba ma-feel mo? Pero may ako, siyempre as human, pastor, ayaw ko mag-commit kasi ayaw ko mag-frustrate po kayo kasi dali kami sa malayo kasi kami dati parang nung nagpaalam kami sa pastor namin na pastor, hindi mo na kami mag-tutok yan kasi COVID dito. Parang siya, parang nalungkot na nagpaalam kami na hindi muna. Kaya sabi ko, ayoko naman, next time magpaalam kami, may malungkot. Ayoko gano'n. Pastor, hindi mo na kayo mag-commit ha, kasi baka magpaalam kayo malungkot ha. Ayoko nun. But, hindi dapat gano'n ang isipin natin kasi kung saan. Basta yun ang talaga, new realization na kung saan tayo ilagay ng Lord,
ipiprepare talaga niya lahat, pati ang tao makilala mo. And sabi, nung tinanong ko one time, tinanong ko, ano masasabi niyo? Pastor, it seems like na-close sa grade 1 kasi ang akala ko, marami na, kasi lagi ako makinig, kung saan ako nakikinig. Akala ko, alam ko na, that when pastor speak, God reveals something new. Marami akong natutunan. Kaya, I'm just learning again. Kaya I'm learning. So I'm blessed and I'm God for that and all the friendships na para kami hindi ko malagkit tayo. I'm blessed with that. Super. Thank you, Lord. Naman. Okay. Ako na naman. Sa totoo lang, madaldal ako pero mahihain ako pag may ganito. Wala. Hindi sila naniniwala. Hindi sila. Hindi obvious. Sabi nga nakatupa ko, hindi daw sila naniniwala na may inferiority complex ako kasi ang daldal ko naman. Pero pag ganito, hindi ako makarunong. Ewan ko. So, itatry ko. Di bali, may kamote. May kabuti. Pinagpaguran ko to. Ang liliit. So, anyway. Galing kami ng Alberta. Lumipat kami 2017. Tapos, may church naman kami sa Suri. Kaya lang, ang layo ng papunta doon. Kaya lang doon kami naman nakabuo ng friendship naman. Sa Suri, which is kasama namin sila Georgie. Tapos lumipat kami dito 2018. Naghahanap kami ng church. Nalibot yata namin ng simbahan dito eh. Hindi kami, Hindi kami maka-stay. Naghahanap kami ng fellowship ba na, something different. oo, hindi, iba. Basta hindi kami nag-click. Naikot yata namin ang buong simbahan. Tapos, nauso yung COVID. Nag-online service. O, di, nasanay kami ng online service. Hindi na kami nagsiservice sa ilabas. Pero namimiss mo pala yung fellowship. Kasi yung parang nakikinig ka ng service. Kasi sa work namin, pwede makinig ng sermon, praise and worship. So, whole day yan, nakikinig ako ng preaching. Pero iba rin pala. Yung apoy na wala ka dito sa sa apoy na yan, so mawawala ka ng baga. Kailangan nandito ka rin sa grupo ng apoy para tuloy din ang ang init. Tama ba yung paliwanag? Yeah, tama. Everybody gets it. Sabay-sabay kayo magiging amo. But there's a beauty in the action. Yeah. Tapos, November last Kung year, ginagamit yung pang ganun, di ba? babalik sa pagiging Katoliko eh. Tapos November last year, pumunta sila Georgie sa bahay. Nabanggit nila na lumipat daw kayo ng Abbotsford from Winnipeg. Hindi, sa Suri na. Sa Suri na sila. Sabi ko, sige, imbitahan mo sila, papuntahin mo dito. Hindi ko naman sila kakilala. Pinapunta ko lang. Wala si namin pastor. wala si pastor, pero yung mag-ina pumunta. So doon namin sila na-met. Pero hindi rin kami nakapagsimba nung launching ng church. Kasi, bakit nga ba? Ewan kung bakit nga ba. Mayroon, dumating si Pastora yata din. Ay, Nung baka time nga, na oo. Kasi yung nagkataon. kaibigan namin, yun. Kasi dumating yung pastor namin, galing Pilipinas, pumunta dito. Kaya pala. Pero dumating naman sila, sabay-sabay kami nagsimba kila pastor. Doon yung una naming service sa Yun yung, yun sa na basement. yung, hindi launching, Second na yata yung third Sunday na. tawag dito, organizing the church. April 12 yan. Ay, before yun. Nakapagsimba din kayo. Before yun. Siguro pangatlo na namin simba yun nung organize, yung inano After na the tayo. launching. Yeah. So anyway, ayun, yun naman ang namin. Tapos, hindi kami active sa church kasi para bang takot pa, hindi pa kami masyadong nahiya pa nga ako si pastor na hindi ko pa masyadong nakakausap eh. Sabi ko, lahat ng pastor namin, ka-close namin na para lang siguro dahil si pastor mas matanda ako, kasi lahat na naging pastor namin, mas matanda sa amin. Kaya parang very close talaga namin dahil matatanda. Si pastor, bata! Mas bata natin. Si pastor ang pinakabata naming pastor. Pastor, Na hindi, mas matanda sa amin. 46. 46? Yeah. Parang 56 lang. Ano tumanda? Pastor. Hindi ko nga,
gusto ko nga, na-tempt na nga akong, na pulayan. Pulayan. 2 years lang. There's wisdom. Ayun. So anyway, yun na, hindi ko pa nga masyadong nakakausap si Pastor. Di ba, Pastor, hindi tayo masyadong click kasi nahihiya ako. Dahil siguro nga bata. Sabi ko kay Arvin, bakit ganun? Mga pastor natin, very close tayo. Kahit puti, mga puti, o kaya Singaporean, kasi ang dami na namin pinuntang simbahan. Lagi kami sumusuport sa mga nag-uumpis ng church. Lagi kami sumusuport. Ang namin, ano yun, yung Ministry. hindi yung inanuhan natin, yung membership namin nasa Baptist Church sa Winnipeg, ay sa Calgary. Pero after pumupunta-punta kami pero iba-iba kami ng simbahan. Basta may bagong okay, may malaging kaibigan kaming pastor, susupport na naman kami sa kanya. Yung may nakatrabaho. Pastor Erna. Iyon, kay pastor doon. May katrabaho si Arvin na pastor na Singaporean. Doon na naman kami nag-support. Basta may nag-start, sumasama kami. mas kami sa maliliit na simbahan Oo. kaysa sa malalaki. Sa, Yung mga ganitong lang. sa maliit. Kasi nakikita ko din yung friendship, di ba? Yung fellowship na iba kaysa doon sa malalaki. Although yung malalaki may mga by group yun. Pero iba pa rin yung Masyado lang maliit. kasi sophisticated. Iba pa rin yung maliit na simbahan na talagang close kayo. Nasabi nga ng mga kaibigan sa Calgary, but sabi niya, you're crazy. Nakabuild na kayo dito ng friendship, bakit pa kayo lilipat sa basis? Sabi ko, kung pakikipagkaibigan ng problema, ay walang problema sa amin yun dahil madali lang makagawa ng kaibigan. Yeah. Which is mostly nangyayari yun sa simbahan. Basta yung na simbahan, yun ang nagiging magkakaibigan. Paano to? In 5 years time, lalaki to. Yun na nga eh. Saan na naman kayo? Susupport na naman kami, pastor. Go send us, Pastor. Oh, go. Di ba may kanta na gano'n? Go send me. Lord, where should I go? Go send me. So anyway, tapos yun, yung pala, na-appreciate ko na gusto yung simbahan. Nung Ninenervous nangyari yung to, ninenervous. Kaya wala naniwala sa akin, pastor. Hindi naniwala ako. Hindi, wala naniniwala na na may inferiority complex. Kasi tuloy-tuloy. Walang tigil yun. Nervous pa yan ha. Mas po Ayun. Ayun. Hindi yung nangyari sa tiya ko na nakita ko talaga yung support ng church. Yun talaga ang talagang napatunayan. Sabi ko, hindi pa kami masyadong close dito sa church na to, pero nakita ko yung kung paano ang support ng bawat isa. So, Pastor, maraming salamat sa unang-una sa iyo. Versus Siyempre, pangalan sa Panginoon yun. Sa Panginoon. Unang-una sa Panginoon. Given na yun, na talaga pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil pinagtagpo-tagpo tayo. So, bago ako maubos ang oras sa akin, ikaw naman. Pero yung pagdating sa Panginoon. Pero siguro ganun din ako, Pastor. Sa totoo lang kasi it made the difference talaga nung nangailangan kami. So, nandyan, si Sister Malo, na sabi ko, Nakapajama. malayo ako kasi nasa remote yung trabaho ko. Nangyari yung, bumisita lang sila from Florida. Tapos nung pauwi na sila sa papunta ng airport na aksidente. So, anong nangyari? Asawa ko naman, siyempre, malayo yung hospital, hindi siya nagdadrive sa highway, sabi ko, kung tatawagan ko. So, itong simbahan, mobilize talaga ng support from the start. So, na-appreciate naman talaga na yung mag-asawa. Which hanggang ngayon naman, you could see the support, di ba? So, kahit yung dalawang magnanay kanina, they're actually, I can tell you, I can vouch for them. They're really very thankful. At sabi ko nga, binibigyan ko na sila ng idea. Sige, maghanap-hanap na kayo yung church na maliit. Yeah, sinabi namin. Kasi mga Katoliko. Mga Catholic kasi sila eh. Katoliko sila. Hindi sila ngayon lang talaga. Pero nakita mo si Tian magsalita kanina. It's very deep, di ba? Alam mo talagang coming from the heart yung sinasabi niya. Kaya sabi ko talaga sigurong ginamit sila at magagamit sila. At lahat ng kamag-anak namin sa Philippines, lalo na sa side niya, talaga hindi makapaniwala. Meron din siyang Christian na hipag, pero palagay ko ngayon, yung pag-uwi nila, nagpaplano rin ng parang Thanksgiving. Amen. So, siguro magpapatutuwa din siya. Di ba, nagtatanong na siya? Hindi, ako nag-organize. Sabi ko sa tiyuhin ko, kasi Christian din. Ngayon ko rin lang nalaman na Christian. Sabi ko, hindi lang yung testimony ang gagawin niya. Sabi ko, ka ng service talaga. Para during at least sa invitation, maraming makakatanggap. Sabi ko si Tia Rita,
magsasalita talaga siya. So, kasi kung testimony lang, baka mas maganda yung buong service talaga. So, meron naman silang pastor makakausapin. Sorry. Oh, yeah. No, that's fine. So, Sorry. yun nga yung sinasabi nila, all things work together for Yeah. good to those that love God. Diba? So, yeah, it's, yung buhay kasi namin, wala niyo. Ayaw ko maging ano. Pero very uneventful, di ba? Lumipat kami rito, wala kang kaibigan, tapos hindi na kami gano'ng mainit sa ministry. Tapos sabi nga ni Mrs., marami na rin kami napunta na sa bahay. Hindi nagkiklik. Sige, dito lang tayo sa bahay, makinig na lang tayo. And then, yeah, things happens. Thing happens talaga sa ating buhay na minsan, if you just look back, maisip mo, meron din siya bro. So, yung ganun pala yung ano. Di ba pastor kanina parang minatouch ka sa uncertainty ng buhay, hindi mo alam kung anong will ng Panginoon. Yung pala, everything is slowly putting themselves in space. Tapos malam mo, kaya pala ganito. Di ba pastor, parang nabanggit mo kanina yun. So, nakita ko sa buhay din namin. Na sometimes, all we have to do is to trust God na hindi na natin kailangan mag-overthink sa mga bagay. Yung nangyari, di nangyari. Basta huwag ka lang makalimot tumawag sa Panginoon. Yung sabi mo nga sa kanina, di ba? Hindi mo piplease lahat ng tao, pero basta i-please mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng hindi miserableng buhay. Di ba yung sabi ko kanina, di ba? Kung walang formula daw sa happy life, pero kung may gusto mong miserable life, i-please mo lahat, kalimutin mo i-please ang Panginoon. Kaya tayo ngayon, Please mo lahat magkakaproblema ka. Ay, no, seriously. So, same with as a pastor. Pastor. When you do ministry, imagine I will please you. How many of Yes. you? So I will be in trouble, right? So that's why I mentioned that na Lord help me to see what you had been doing sa family. So that kung nakikita ko, doon lang ako, makikibahagi ako doon sa ginagawa ng Panginoon sa bawat isa. At saka mag-compromise din, pastor, kasi kung i-please mo lahat. Yes. Ministry has to be top and foremost. Amen. At bilang Kristiyano naman ng mga member, maintindihan namin. Kasi we have to have yung word mo na naman, communality. Kasi kailangan din yung bilang isang simbahan, isang bilang gawain ng ministry. So, yun ang aming MMK moment. Si Ganggang, natin, pasalitain natin. Papasalamat kami kay Lord kasi during the time na lilipat kami sa mission, until now talaga hindi namin na-explore yung yung city na yan. Hindi namin kabisado until now. May mga street na dyan. Kasi most of the time sa Tripolitz kami nagbababad. But sa church naman namin dati is dahil sobrang layo na yung Kukitlan, nag-church na kami sa Maple Ridge. So mission to Maple Ridge kami. Mas malapit. Yeah. And then okay rin. Kaya lang most of the time late din kami dumating. Kasi kami mga late kami mag-gigit at kasi yung oras namin na trabaho, tinukla kami matapos. So, most of the time, matutulog kami around 12, 1, 2, gaya mga ganang oras. Kasi late dinner din kami lagi. Kailangan mo na magpunaw ng 2 oras bago matulog. And until such time na nagkaroon ng message na invitation na magkakaroon nga ng opening ng church dito sa Abbotsford. And sabi ni Mrs., itong church na to ay konektado sa Retro Church of God o sa nanay mo. Which is yun ang naging unang namin church namin. Nung pumunta si Mrs. dito at saka nung sumunod ako. And then yun, it was February 4. Yan, nag-open and initiate ng open ng church. So, nandun kami, isa rin kami na bumisita doon. And then, after the service, we decided na kami mag-asawa na pumirmi na dito sa Abbotsford Church of God. So, at nakikita namin, masaya naman kami na nakikita namin na mag-grow yung
yung member. Usually, pagka nandun kami kila Juicy before, ah, ah, dalawang Sunday o isang Sunday na yata kami naka-absent nun. Pero most of the visit namin, pag nag-attend kami ng service, ilan-ilan lang kami. Dalawa, tatlo, ganun. Ganun lang. And then, when we move na dito sa sa Matski, ayan, at nakikita namin na nag-grow na talaga yung And hopefully, tuloy-tuloy yung pag-grow ng ng church. Paglaki, paglago. With God's help. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Amen. Okay, actually hindi naman ako Catholic kami. Pero hindi naman ako yung active. Hindi ako lagi nag-church. Pero lagi ako nag-pray. So dumating kami ni Rafi dito. Kakilala na namin si Pastor. Pero hindi ko siya nakakausap. Sa Winnipeg. Sila lang lagi ni Rafi. Tapos pag may tugtog sa silong, So, pag sinaya ni Pastor yun, sige, gugulin si Rafi. So nung nag-move nga kami dito, nalaman ni Pastor na nag-move kami dito. The following year, no? Sumunod na rin si Sister Malu. Sister Malu. Ako kasi medyo pa ako kasi may bahay ko nga nandun. Tsaka yung bunso ko nandun pa noon that time. So pag ganun-ganun ako. So, nung binuo nila yung kay Sister Josie, lagi sinasend sa akin ni Rafi yun. Sabi ko, yung konti pa lang, ilan lang sila. Sabi ko, sabi ko, bibig ako talagang tuloy-tuloy. So, pagbalik ko nga dito, 1 year ako sa Winnipeg. Sinabog na nga yung anak kong lalaki, yung babae, bumalik naman. Nanggaling na rin dito, balik ulit doon. Pero babalik ulit. So, nung inaaya ko lagi ni Rafi, Sunday, halika punta tayo yun nga, sa church. Sabi ko, sige. Kasi nga, sa Catholic, madalang akong madalang talaga akong magsimba. Paminsan-minsan lang. Tapos lagi niya ako inaaya pag Sunday. Tapos naging na namin. Routine na. Every Sunday. Saka talaga si Rafi kasi Consistent. consistent talaga siya. Lagi yun. Kahit Napansin ko talaga. kahit anong bagay. Kahit anong bagay. Saka yung yan, magpa-practice yan. Kahit puyat na puyat. Nakita ko yun. Sabi niya, magbigay naman tayo ng time kay Lord. Lagi na lang busy. Lalo na siya, busy talaga siya. 2 trabaho. Tapos nagtuturo pa ng, pahinga na nga niya sa linggo, nagtuturo pa online. Nung nandito naman si Arnel, ayan, nagpaturo na rin. So, yung pahinga niya, pahinga turo. Oo. Umaga hanggang na yun. Actually, ang niya lang, full-time siya Monday hanggang Friday. Pero pag Wednesday, Thursday, Friday, 2 tuloy-tuloy hanggang gabi yun. Bilib ba ako sa Dire-diretso yun. Mag-September lang kami. Walang pahinga yun. Dire-diretso kasi nga yung tumutustod siya sa Abbey Road. Hanggang Sunday na yun. Kaya sabi ko parang, doon ko nakita yung sabi ko, hanggang ng loob ko. Kasi hindi na, sa totoo lang, kasi nag-try din ako sa St. Peter ako nagsisimba. Rin kami, nag-Bible pa nga ako doon nag-reading. Nag-try ako. Tapos, nag-Bible study. Parang hindi ko mapili. Hindi ko kasi parang hindi ko mapili. Parang parang iba yung environment. Depende siguro sa mga nakasama. Kasi yung pare namin lagi nagsasabi na, yung gossiping dyan ha. Kasi parang ang daming ganon. Ang daming ganon. Ang dami talaga. Ang dami. Siguro kasi sa dami na siguro, nagkakaroon na ng and then slowly, hindi na rin ako. Tapos magsisimba na kami minsan nila. Pero hindi ako nakalimot magdasal. Every night. Kasi kung hindi malakas ang faith ko dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Namatayan ako ng asawa. 2015. Nagka-cancer siya, biglaan. Wala naman siyang sakit, hindi very healthy. Biglaan lang. Stage 4 cancer ka agad. Lang cancer. After 3 months. 3 months. Inuwi ko siya sa Philippines. Kasi ayaw niya dito.
Parang nakaka-feel siya na binabadali daw siya. Nagpauwi siya sa Philippines. Doon siya namatay. Yun nga. Nagkakilala kami ni Rafi. Sabihin ko na kung saan, paano kami nagkakilala ni Rafi. Sige. Tumugtog siya sa Winnipeg. Nagla-live streaming kami. May kasama ko. Kung kilala niyo si Papa D. Nagla-live streaming kami. Yung may isang, yung kumuha sa kanya na patutugin siya. Inaya ako. Ano Mary, ano niyo naman to promote niyo naman yung tugtog niya sa kantol. Nag-meet kami sa Sinama ako sumunod sa airport. Ayun na. Fast forward, yun na. Nagkaroon na ng, yung yan, naging close. Yan. Sa 2018, nag-move na siya sa Tapos, ayun, yun lang, yung, iba yung gaan ng Sabbath school. Pastor. Iba mapipili mo naman yun Para lang kayo parang ang tagal nyo na magkakakilala. Parang walang masyadong issue. Yung lang, Chill. common na lang, usapan. Chill. Chill lang. Yun, kaya, sabi ko nga sana yung mga anak ko pag nag-move dito, yung babae ko ma-encourage. Kasi alam mo yung mga bata dito, minsan kasi hindi ko rin sila napalaki na close. Pero nagsisimba kami noon. Hindi siya naging, pero tinuruan ko sila mag-pray. Hindi lang sila active sa tsaka minsan iba pa yung paniniwala nila. Dahil dito na nga, lalo na yung bunso, dito pinanganak. Pero rin, nag-pray siya. Maliit pa lang tinuturuan ko. Hindi lang talaga lumaki sa church. Yun. Ano ba? Tama na, marami. Sabi ko. Kaya, papasalamat nga ako yung maraming miracles. Amen. Sabot sport. Super miracle nila. Rita, di ba? Yung prayer, di ba? Ang Yung- lakas. By the way pala, si Sila Sister kasi- Malu at Sister Mary, sila yung unang Sister. nag-help kay Aster na magpunta. Silang dalawa. Silang dalawa. Saka si Georgie. Ang awa ako kay Sister Marita. Sabi ko, sa akin ang hirap yung situation niya talaga. Yun yung Tsaka, medyo to think about it, nasa website naman to. Pag tinignan mo talaga yung sasakyan, Hirap talagang Hindi hindi mo ma-imagine ma-imagine na Mabubuhay mag-survive. Yeah. Wasak talaga. Oo, talagang totally. Totally rin. At 5 days na coma. Oma, 5 days na. pareho sila, di ba? Sabi niya daw ng doktor, yung neurosurgeon niya, hindi na makapaniwala. Yeah. Dahil nung nakita daw siya, yung tulog pa, tapos ngayon nandun sa kanya naglalakad. Kasi kahit Kasi yung mga, pastor, hindi makapaniwala na muna niyang punta sa bahay kahit yung mga nurse doon nung una, hindi maganda yung nila di ba? Concerned sila no? Oo. Parang- Hindi sila makapagsabi ng positive. Yung doktor mismo nagsabi na parang wala nang, parang hindi binigyan ng pag-asa si Marita. Kaya sabi ni Marita, hindi ko gusto yung doktor na yun. Marita yung Yung nanay. yung Ay, yung pinsan anak. niya. Okay. Marita yung... Saktan lang yung arm niya. Ito. Nagkaroon ng So, sugat dito. Sa ECMOS na una pang Sinanay talaga ulo. Pero ang sinabi yung Marita ang hindi magiging okay. Parang Hindi, sinabi sa Yung kanya nanay. niya. Ah, yung nanay. Sinasabihan Kasi na nga, parang, Nagkaroon ng blood, di ba? ulo kasi na-apektuhan talaga. Nauntog kasi talaga siya. Blood clot. Tapos, kumatos ng 5 5 days. days. But the good thing is, miracle talaga, is lahat ng yung medication. Nung visit kami, nakausap ko yung doktor. So, miracle na yung lahat ng medication, talagang walang side effect na talagang nag-work sa kanyang brain. Kaya lang, she was in pain that time dahil nga sa trauma yung impact, di ba? So yun lang yung monitor na walang ibang makikita. So praise God hanggang ngayon, after a month, tuloy-tuloy. So, Hindi, ako na pala. My turn. Ano ko, live ba yan? hindi. Biglang nagreklamo. Live ba yan? I-edit pa. Hindi. Ano ko, pagkatapos ko nandun pa lang ako, nag-aaral pa lang ako ng college, may nag-share na sa akin ng gospel. Pagkatapos, nagtrabaho na ako na
alam mo yung parang plinano ng Panginoon na tawagin ako, yung gano'n. So, yung boss ko, Kristiyano. Tapos, meron siyang missionary. Yung missionary niya, punta na punta sa office, yung gano'n, laging kinakausap yung boss ko. So, pag kinausap ng boss ko, kinakausap ko na rin. Tapos, naano pa nga ako no'n eh, sabi ko, Lord, parang, ano ko no'n, Lord, bakit ba dito lagi ang Bible study sa may room namin? Sana doon na lang para hindi ako kasali sa Bible study. Kasi, parang, alam mo yung parang, naano ako na, kailangan nandun ka kasi, pero dumating sa point na nung naging Kristiyano ako, bata pa ako nun, siguro mga 21 years old ako. Nakilala ko ang Panginoon. Pero bago ako na-transform fully, dumating ako sa point na yung parang nasisiraan ako ng ulo, na muntik pa ako mag-suicide. Kasi parang meron akong ibang voice na naririnig. Alam mo ba yung sa bahay namin doon sa Project 3, merong needle doon na malaki, na pahaba. Alam mo ba na muntik ko na itusok yung needle na yun dito sa akin, sa pulse ko? Kasi para akong nasisiraan, para akong depressed na hindi ko maintindihan. Tapos ang ginagawa ko, pagkagabi na, pupunta na ako sa room ko. Paakyat pa lang ako ng stairs, papuntang room ko, bibiyak na ako. Kasi para akong depressed na hindi ko maintindihan. Basta iyak ako ng iyak. Tapos, ang ginagawa ko, humihiyaw ako. Pero yung unan, nilalagay ko dito sa bibig ko para walang makarinig sa akin. Tapos, iyak ako ng iyak. Alam mo, kinakausap talaga ako ni God noong time na yun. Talagang gusto ko na yung, alam mo yung feeling na gusto ko na ngayon, gusto ko na mag-give up, pero hindi ko maintindihan. Pero si God, kausap sa akin. So, ang nangyayari, yung spirit ko, nakakalm siya. Tapos, dumating na sa point na natanggal yung depression ko. Kasi, ang nangyari naman nun, yung boss ko na naman, yung boss ko yun, tinatanong parati, nagbasa ka ba ng Bible? Ako, yun na naman, kung tatanungin na naman, papasok na naman ako ng office, tatanungin na naman kung nagbasa ako ng Bible. So, ang ginawa ko, para hindi naman ako magsisinungaling, nagbasa ako ng Bible. Kasi sabi niya, basahin mo yung dyan. Sige na, basahin mo yung dyan. Binasa ko yung dyan. Nung binasa ko yung dyan, alam mo ba ang nangyari? Bigla kong naintindihan yung binabasa ko. Talon ako ng talon sa bed ko. Ang saya-saya ko. Grabe naman yung joy ko. Kasi sabi ko, ay, naiintindihan ko na yung Bible. Ito pala yung Bible. Sabi ko, talon ako ng talon. Tapos, iba na, yung bang, ang dami na nangyari sa akin, na bago pala ako Kristiyano noon, pero nakapag 40 days fasting ako. Sabi ko, grabe ang ginawa ni God sa akin. Ang ganda-ganda talaga ng ginawa sa akin. Tapos dumating ako sa point na nag-decide ako na, Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Ito na, sabi ko gano'n. Lord, gusto kong makapangasawa ng pastor para kasi gusto kong mag-serve sa iyo. Wala pa ako sa buhay. Wala pa siya, hindi ko pa siya kilala. At kahit na nakilala ko siya, hindi ko alam na yun yung desire niya. Pero doon kami sa seminary nagkakilala. So, kumbaga parang ako naman, nung time na yun, sabi ko gano'n, si God, talaga lagi ako pinapapunta, punta ka doon sa seminary. Kasi sabi ko, Lord, kailangan ko ng counseling. Tama ba itong ginagawa ko? Or ano? Tapos sabi niya gano'n, punta ka sa seminary. Sabi ko, ba't Lord ako pupunta ng seminary? Pagpasok ko ng seminary, walang counselor. Sabi niya gano'n, gusto mo mag-enroll? Sige na nga, mag-enroll ako. Nag-enroll ako, counseling. Pero bago yun, may test muna. Sabi ko, Lord, pag pumasa ako ng test, sige na nga, magka-counseling na nga ako. Pumasa daw ako sa test. Sabi ko, wala akong kawala. Lord, flying colors pa daw. Tapos hindi ko alam na dun niya din babaguhin yung
yung buhay ko. Ang dami ko natutunan doon. Mas lalo na yung sa, hindi ko talaga kailangan ng counseling. Ang kailangan ko pala i-experience yung deliverance. Kaya yung time na yun, yung teacher namin, napakagaling niya. Yun ang ipina-experience niya sa amin as a student. Kasi ikaw, one day, magli-lead ka din ng someone na kailangan ng counseling eh. So, kumbaga parang kami muna yung naka-experience. Ang galing naman, Lord! Sabi ko ganun. Kaya doon ko naman siya nakilala. Pero nung time na yun, hindi ko alam na siya na pala yun. Kaya praise the Lord. Praise. O ano sinabi ko praise the Lord. Paano kanya na-approach? Wala mo na to. Mabubuking ako. Kasi maaga ako lagi pumapasok dahil dun sa sa subject namin, Bible introduction, babasahin namin yung buong Bible. So, merong mga books, halimbawa, mga books, ilang books na babasahin namin. Tapos yung teacher namin, yung professor namin, i-explain niya. Kaya mas maganda nabasa mo muna bago niya i-explain. Sa library siya nagtatrabaho. Nung pagkakita ko sa kanya, yummy. Basta yun lang ang expression. Totoo pala yun. Hindi nakikinig. Tapos yung kaibigan ko, sabi niya gano'n, Malu, may papakilala ko, pwede ko bang invite pagka kain tayo sa Napoli, sabi niya gano'n. Tapos inviting ko, sabi ko, sige, hindi ko naman alam kung sino yung ganyan. Yung pala siya! Tapos, pag uwi niya, nag-pray siya. Siya ang nag-pray. Ako nag-pray din ako, pero more of siya na nag-pray. Tapos, yung confirmation through yung sa vision naman na binigay sa akin ni God. Maganda rin yung vision na binigay sa akin ni God. Ano na nga ba yun? Ang vision na binigay ni God. Kasi kapag halimbawa may naliligaw sa akin, o kaya meron akong crush, gano'n, tatanungin ko lahat yun kay God. Sabihin ko, Lord, ito, okay ba to sa'yo? Parang gano'n, ito ba yung best mo? Parang kinakausap ko lang na kaibigan ba? Best mo ba ito para sa akin, Lord? Sabi ko, lagi yan, every time. Lahat yan, pinagpipray ko. Pero sa kanya lang siya sumagot. Alam mo kung paano niya sinagot? Sinagot niya sa vision. Ang ginawa ni God, kinuha niya yung heart ni Andy, kinuha niya yung heart ko, at saka kinuha ni God yung heart niya, minix niya, tapos dinivide niya sa 3. Sabi ko, siya pala yun. Doon ko na-confirm siya yun. Sabi ko, okay. Pero nung time na yun, kasi pray na ako ng pray ba? Dahil 35 years old na ako noon. Sabi ko, Lord, mag-aasawa ba ako? Ano ba? Kasi hindi ko rin alam till finally na doon na niya sinagot. Doon sa vision. Kaya sabi ko, okay. So, siguro kung iba yung napangasawa mo din, di ba? Hindi din natin alam. Dahil sa, alam ko nung bata ako, nung bago, talagang gusto ko mag-serve kay God. Gusto ko nasa ministry. Meron kaming fellowship sa loob ng bangko, tapos ang gagawin pa namin, mag-invite kami, hanggang sa nagkaroon na kami na tinatawag nila noon na Bankers for Christ. Lahat ng mga Christians sa mga different banks, nag-gather kami. Lumalaki yun, mga 1,000 ng mga nag-a-attend. Napupuno namin ng Film Life Theater. Kaya sabi ko, Lord, grabe yung ministry na binigay mo sa amin. Tuwa kami. May first liner na leaders kami, second liner. Kung wala yung first liner, nandiyan kumbaga parang pinaplan na rin. Kumbaga parang kami naman, dahil masyado kaming lahat kami, puro mga binata't dalaga. Nagsabay-sabay nag-asawa. Sabi ko, ano ba yun? Kahit pa na may plano ka na, may first line leader, second line, lahat sabay-sabay nagkasawa. Sabi ko, naku, manganganak to sa inaantay ko kung kailan siya pwede.
Pero it's all good talaga. Ang ganda nung nangyari. So, parang hanggang ngayon ba, yun pa rin yung dinidesire ng heart ko, yung mag-continue sa Lord. Hahabol sila. Wala akong ibang desire, kundi mag-ministry. Ministry lang. Ganun. Nakilala kami ni Pastor Jeff. Wala kaming ginawa nito kundi nagpipray lang kami over Messenger. So nagpipray kami ng Monday, 1 hour lang. Monday, Wednesday, at saka Friday. Sabi ko lang, Brad, mag-pray tayo kasi tayo lang. Malayo ka, nasa upit lang ka, nandito ako sa Abbotsford. So pray lang kami ng pray. Pray lang kami ng pray. So ang prayer namin nga na, Lord, tulungan mo kami. Sa busy din to busy tao. So, but in a way, ang Panginoon kumilos. So, share lang yung experience mo sa ginagawa ng Panginoon sa Abbotsford Church of God Ministry. Ikaw, tapos si Mrs. Go ahead. Yun nga, yung sabi ni Pastor, nag-start yung nag-start sa lahat ang church nito sa pamagitan ng prayer. So, but before that, yung may share ko lang muna paano kami, Para background. paano kami nagkakilala din ni Pastor. So, di ko alam na si Pastor is nilipat din dito sa Abbotsford dahil ang ano yata ni Pastor is nasa Surrey. Nasa sorry. Pero you are from Winnipeg. So yung ang aking maalala lang is nag-preach si Pastor, minsan nag-preach si Pastor doon sa Breakthrough Church of God. So doon ko siya nakita, pero hindi pa niya ako kilala. Pero nandun ako dahil doon kami maating sa Breakthrough Church. And then, nung nagkaroon ng event, ang Breakthrough Church of God na Sports Fest, so doon kami nagkakilala ni Pastor, Formally. na inintroduce ni Pastor Jeff. Si Pastor Andy, pwede ka na mag-plan ng church sa Abbotsford. Kasi mayroon ka ng kasama doon, Brother Rohel. Sinabi niyo, on the spot. So, yung Pastor yata, na-mention niya na parang wala pa sa kanyang talaga yun dahil parang under transition pa siya dahil galing siya ng Winnipeg dala-dala pa niya yung burden pa doon. So gusto niya atang tumanggi si Pastor, but yun nga, hindi nga natin mapigilan kung God's will talaga. Hindi natin mapigilan ang plano ng Panginoon. So sa amin naman, na mag-asawa, hindi ko ba alam bakit kami napadpad dito sa amin. Nanahimik na kayo doon. Nahimik na kami doon sa Bukid lang. Bukid lang. Actually, yung si Mrs., mahilig kasi sa real estate din. Nagtitingin lang. Nagtitingin-tingin lang siya sa internet, sa internet, yung mga gusto lang sana mag-invest lang pero di namin alam din na dadalhin pala kami dito. Iiwanan namin yung Bukid Town. Dito kami, pero actually hindi pa namin talaga ng totally. Pero yan nga, help us in prayer na by this year, 2025, ay talagang magkaroon na kami ng pag-move dito. By God's grace, by God's provision na makahanap ng work dito. Si Mrs., kasi ako naman,
ano naman ako yung anywhere ako, yung work ko. Nag-drive naman, so walang problema. So yun nga, at mga bata, gusto rin nila dito. Yung isa nga, nag-stay na dito. Isang yung bunso namin, siya yung talagang stay dito sa Abbotsford. Yung isa, medyo naano yata noon dahil Mag-isa lang. mag-isa lang siya noon dito. Gusto niya talaga dito noon. Lumipat na talaga siya. Kaso parang nagbago yung plano niya, decision niya, dahil na-bored, dahil wala siyang kasama noon. Mag-isa lang. At saka wala pang katao-tao noon sa lugar namin dahil kami yung bagong bagong lipat talaga. Kami natin ng una. Kami yung pioneer dyan sa Montrose sabi. So yun nga, nakakatuwa na yun pala ang plano din ng Panginoon na mayroong gustong gawin ng Panginoon dito. At yun, praise God na naging bahagi po tayo doon. Na maging yung para maumpisahan yung ating gawain. Actually, sa bahay, yung una na launching ng ating Bible study. Bible study. Last November 18, 2023. 23. Yeah. 23. Yun ang ating simula. So, yun. Hindi namin talaga, by prayer talaga. Sabi nga ni Pastor, all about Jesus. All about Jesus. So, pinag-pray namin kung kailan mag-lunch. Mag-lunch tayo. Naganap. Sabi ko, tutuloy pa ba natin? Taktuloy pa eh. Sabi ni Manong ni Pastor, ituloy nyo lang. Bahala kayo. God will provide talaga. At doon din namin nakilala si Sister Josie na dati rin kasi siya na nag-aating sa Breakthrough Vancouver, si Sister Josie. Kilala nila brother Nel, Sister Rina. So, pinakilala sa amin and she's willing also na mag-join sa atin. So, praise God. At siya din pala gagamitin din ng Panginoon to start church doon sa kanyang business. So, praise God. So, yun ang aking decision. Basta. Yeah. So, ang part 2, ikaw, Sister. Ako ang part no. Kasi wala kaming balak dito mag-move sa Abbotsford talaga. Tumitingin-tingin lang kami tapos sabi lang, kung may pre-selling dito, sabi ko, puntahan natin ang Abbotsford, maganda ang location. Sabi ko naman, wag na, ang layo, sabi ko din. Ito na siguro ang pa-birthday mo, ni God, sabi na kasi March 15, nakita namin yun. Ang birthday ko March 16. Kunin na lang natin kasi siguro ito yung kalooban na imbis na pa-birthday gift ni Lord sa'yo. Sabi, pag-pray muna natin, Ruel, sabi ko. Pagkatapos, tinawagan kami ng realtor. Ano na ba kayo? Sabi naman rin, siguro yan ang kalooban na imbis na pa-birthday mo sa year 2023, sabi niya. Kaya yun, o sige na nga. Tapos ang bilis pala ng processing pala po, Pastor. Tapos o sige, nagbigay na kami ng down payment. Hindi na natin mababa ito, Ruel. Diyan na. Nandyan na. Pero ako kinakabahan ko, ano yung trabaho ko? Sabi niya. Kaya mag-isa lang kami talagang parang umiiyak ako, parang ayaw ko dito. Kasi mag-isa lang kami doon, tapos walang katao-tao. Malayo pa. Malayo pa, at malayo yung trabaho ko. Pero, siguro, sabi ko, baka dito tayo talaga ng Panginoon, sabi ko kay Rohel. Ay sabi mo, ito ang gift, baka may plano ang Diyos sa pamilya natin, sabi niya. So at that time, noong November 18, di ba pumunta kayo sa bahay namin, bigla akong pinag-pray namin lahat na magkakaroon kami ng dito, yung church sa February 2 po yung pastor, di ba? No, February 4, 2024, magkakaroon na kami ng Diyos.
ipag-pray kung saan tayo mag-ano, yung sabi ni Sister Josie, doon na lang muna sa basement. So doon muna kami nag-ano sa basement ni Sister Josie. Kaya siguro, kahit kukunti kami, di ba kasi sabi ng Bible, kahit 2 or 3 na gathering, basta we have unity to pray, right? So siguro kalooban din ng Diyos na mamit namin sina pastor kasi wala kaming kakilala din dito sa Kami Abbotsford. din, wala din. Oo. Kaya, Lahat tayo. kaya siguro, kalooban din siguro ng Diyos na kami mapadpad dito para magkaroon tayo ng church, di ba? Kakilala. Kaya, Yung pastor, si Michelle mo. kasi, kaya yun, Actually, yung reflection ko lang din, ano, siguro nga talagang dito tayo dinadala ng Panginoon. Kasi yung first na work ko talaga is dito. Nung dumating ako from Philippines, dito talaga ako napadpad kaagad sa work. Yung pinagtatrabaho na yun ng anak ko, yun ang unang-unang pinagtatrabaho ko na ginagawa ko yung construction. I want you to be, I want you to have this attitude. Lord, ano yung ginagawa mo? Hindi ko alam ngayon. Meron kang ginagawa na hindi ko alam. Lord, help me to, kaya sa inyo na wala kang trabaho. Lord, you sustain us. Pero ano yung ginagawa niyo sa amin? Lord? Ano yung piniprepare? So that you will be excited. Ganun ang ginagawa mo. Tapos pag nakita mo, kaya pala Lord, ito pala yun. Ito pala yun. So, para maging excited kayo every day. Lord, ano yung ginagawa mo ngayon? O anong piniprepare mo? So, ano yung piniprepare? So, you can ask, Lord, saan mo kaya ako bibigyan ng isa pang trabaho? yung nga po, Pastor, yun ang pinag-pray ko ngayon eh. So, maging excited kayo. Tapos sa inyo din, Lord, dinala niyo kami dito, you provided, tested na Lord, meron kayong hinahanda pa talaga sa amin. So Lord, just help me na ipakita mo na mag-speak ka na ito na ba yun? Magpipray na tayo? Okay. So, mag-pray tayo. So, madilim. So, pasalamat tayo sa Panginoon na Gusto milim ah. yeah, Dito, madaling so, pasalamat tayo sa Panginoon. So, salamat sa buhay ng bawat isa. So, pasalamat tayo. So, Lord, let's Father, we thank you for the testimony of each family. Salamat po sa bawat isa. Patuloy namin dalangin, Panginoon, sa aming fellowship ngayon, Panginoon, sa dinner fellowship, at sa bonding fellowship namin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan. Muli po, Panginoon, salamat po dahil sa iyong ginawa sa krus ng Calvary, Panginoon. We are here. Nagkakakilala kami, nagkaka-fellowship kami, nagkakasama kami sa simbahan na pinagkalooban. Lord, I just pray once again that you continue to cover us with your precious blood, anoint us with your Holy Spirit so that kung ano man yung nire-ready mo sa amin, Panginoon, makikita namin kung ano yung nire-ready namin. Lord, yung purpose niyo sa amin, Panginoon, ikaw mag-fulfill, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa amin, bawat pamilya. And cover us, Lord, once again, with a wall of fire. And wherever we go, Lord, ang gawa ng mga kaaway, Panginoon, wala kang kapangyarihan sa amin. So, Lord, bless the food na aming kakainin ngayon. Pagpalain niyo kami, Panginoon. At salamat sa provision at pagpapala, Panginoon. So, thank you. At salamat po, Panginoon, muli sa fellowship na ito. All glory and honor belongs to you, Lord. Salamat po kay Mary, kay Rafi, sa may bahay ko, Panginoon, sa anak kong dalawa. Salamat kay Lowell, Michelle, at si Jos, at ang kanilang panganay na anak na sa Winnipeg. Salamat po kay Arvin, kay Aster, kay Rita, Marita, at saka kay Bimbo, ang family, Brother Rohel, at Sister Ligaya, sa kanilang dalawang anak, Panginoon.
Salamat kay Beth at kay Tony. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat kay Amel at kay Lilibet. At salamat din po sa buhay ni Josie at sa kanyang Kristan. Lord, patuloy mong pagalangin si Sir Josie, Panginoon. At salamat po sa kanyang buhay, Panginoon. At salamat din po sa buhay ni Andrea, ni Sister Sharon, at sa lahat pa naming mga pamilya, Panginoon, sa mama at papa ni Malu, my parents, and sa aming pamilya sa Pilipinas, dito sa Canada. Lord, ganun din po ang pagpapala na pinagkaloob mo sa amin at kaumubay. We also pray for our loved ones, Lord, that you will continue to provide their needs, you protect them and guide them, Lord. So salamat po muli, Panginoon. Lord, use us in the city of Abbotsford, in the city of Mission, city of Coquitlam. And Lord, I pray, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nangangailangan pa ng trabaho, we pray, Lord, that help us to see, Lord, kung ano yung give us access and provision sa mga pangangailangan. At maging sa paper ni Sister Lilibet, we pray, Lord, for favor, Lord, na ikaw po ang patuloy na mamuna. Sa mga estudyante na nangangailangan ng wisdom, we pray for all the students that you will provide them and protect them. At sa family namin, Lord, continue to provide our needs. Lord, thank you for all your provisions. Salamat po, Panginoon, sa bawat testimony na binibigay na narinig namin, Panginoon. Hindi ka nagkulang, ikaw patuloy ang nagbibigay ng pangangailangan ng bawat isa. So Lord, thank you. Thank you so much. We praise your name, tonight. We give you all the glory and honor. You deserve the highest praise. Yes. Father God, Lord, ikaw lamang ang maitataas namin sa fellowship na ito, Panginoon. It's all about you, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon. Ikaw ang mag-glorify sa aming kainan, sa aming kwentuhan, sa aming tawanan, sa lahat pa ng gagawin namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, once again, cover us, Lord, with your precious blood. And Lord, cover our mind, body, soul, and spirit. Lord, sanctify us. Thank you so much. And we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.